Ang player na kilala bilang The Blue Arrow dahil yan sa kanyang celebrations pag nakakagawa siya ng dagger or importanteng 3-point shot. Hindi mo siya makikita sa listahan ng mga superstars ng liga. Sa katunayan, ngayong 2026 nga lang siya napasama sa All-Star Game sa buong karir niya. Dahil sa Denver Nuggets, ang spotlight ay madalas nakatutok kay Nikola Jokic. Underrated guard na tipong hindi mo napapansin pero magiging problema ng team nyo lalo na sa playoffs. Samahan mo kung balikan ang pinagmulan ng isa sa pinaka-clutch shot making guard ngayon sa NBA, si Jamal Murray. Murray makes a move. Here's the Nuggets have won! Si Jamal Murray ay ipinanganak noong February 23, 1997 sa Kitchener, Canada. Ang kanyang ama na si Roger Murray ay mula sa Jamaica habang ang kanyang ina na si Sylvia Murray ay may lahing Syrian. Lumaki si Jamal sa isang pamilyang mahilig sa sports at disiplinado pagdating sa training. Bata pa lang si Jamal, napansin na agad ng kanyang ama ang potensyal niya sa basketball. Sa edad na 3 taon, kaya na niya maglaro ng basketball ng ilang oras ng tuloy-tuloy. At noong 6 years old na si Jamal, naglalaro na siya sa isang liga para sa mga 10-year-old na bata. Dito nagsimula ang kakaibang training na ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Hindi lang simpleng dribbling at shooting drills ang ginagawa ni Jamal. Ang kanyang ama ay malaking tagahanga ng martial arts legend na si Bruce Lee. Kaya isinama niya sa training ni Jamal ang kung fu exercises at meditation. Ito ay para palakasin hindi lang ang katawan ni Jamal, kundi pati ang kanyang mental focus. May mga pagkakataon pa nga na kailangan niyang mag-meditate habang nagtitraining para matutunan kung paano manatiling kalmado kahit sa pressure. At ayon mismo kay Jamal, ang meditation na ito ang tumulong sa kanya para mas maging malinaw ang pag-iisip at mas makontrol ang laro kapag mabilis na ang takbo ng game. Habang tumatanda si Jamal Murray, lalo pang tumitindi ang training. Pagsapit niya ng 12 o 13 years old, nakikipaglaro na siya sa mga high school at college players. At dito nagsimulang mahubog ang kanyang kumpiyansa na kahit kalaban pa niya ang mas matatanda at mas malalakas na players, kaya niya makipagsabayan. At dito rin nagsimula mabuo ang isang player na balang araw ay magiging isa sa pinaka-clutch na guard sa NBA. At sa high school, nag-aral siya sa Orangeville Prep sa Ontario, Canada. Dito lalo pang lumabas ang kanyang scoring ability. At hindi lang siya basta shooter. Kaya niyang umiscore mula sa 3-point line, mid-range at kahit sa drive papasok ng paint. Dahil sa kanyang performances, naging isa siya sa pinakamataas ang ranking na Canadian prospect sa kanyang batch. At habang tumataas ang kanyang pangalan sa Canada, nagsimula na rin siyang mapansin ng mga US Scouts at NCAA schools. Pero may isang game na talagang nagpasabog sa kanyang pangalan sa international stage. Dahil noong 2015, napili si Jamal na maglaro para sa World Team sa prestihiyosong event na Nike Hoop Summit. Sa event na to, naglalaban ng Team USA at ang pinakamahuhusay na young prospects mula sa ibang bansa. At dito nagpakitang gila si Jamal. Sa laban na yon, nagpakawala siya ng 30 points. Dahil sa performance na yon, siya ang naging MVP ng laro. Matapos ang kanyang impressive performances sa high school at international events, maraming NCAA schools ang nagpakita ng interest kay Jamal. Pero pinili niya ang Kentucky Wildcats men's basketball na pinamumunuan ng kilalang coach na si John Calipari. Sa kanyang kaisa-isang season sa Kentucky noong 2015 to 2016, agad siyang naging isa sa pangunahing scorers ng team. Nag-average siya ng 20 points per game at naging isa sa pinaka-explosive scorer sa buong NCAA. Dahil dito, hindi na siya nagtagal sa college. Nagdesisyon agad siyang sumali sa 2016 NBA Draft. So, si Jamal Murray ay na-draft bilang 7th overall pick ng Denver Nuggets. Yung pick na yan ng Nuggets ay galing pa sa Carmelo Anthony trade noong 2011. Kasama sa package na pinadala ng New York Knicks sa Denver ay ang 2016 pick swaps. At yun ang ginamit ng Nuggets para makuha si Jamal Murray. At sa unang taon niya sa NBA, unti-unti siya nag-adjust sa bilis at physicality ng liga. Nag-average siya noon ng 10 points, 2 rebounds at 2 assists per game sa average na 21 minutes per game. Hindi sobrang impressive pero malaki ang tiwala ng mga coaches niya sa potensyal na meron siya. Pero hindi binigo ni Jamal ang mga taong nagtiwala sa kanya. Sa ikalawang season, mula sa pagiging backup guard, naging starter siya ng team at umakyat ang average niya sa 16.7 points per game. At nung pangatlong season niya,
Inakyat niya pa yon sa 18 points per game at tinulungan ang Denver na makuha ang second seed sa West at muling makapasok sa playoffs pagkatapos ng hindi makapag-playoffs ng 5 sunod na taon. At dito na muling bumalik sa pagiging contender ang Nuggets sa pangunguna nila Jokic at Murray. Pero nagsimulang umingay ang pangalan ni Jamal Murray sa NBA ay nung 2020 playoffs sa bubble, first round versus Utah Jazz. Nang umiskor siya ng 50 points sa Game 4, 42 points sa Game 5 at another 50 points nung Game 6 para bumalik mula sa 3-1 deficits at maipanalo ang serye. Sa second round ng playoffs against Los Angeles Clippers, down ulit sila ng 3-1 pero muling bumalik para tapusin ulit ang serye sa Game 7. At sa conference finals against Los Angeles Lakers, down ulit sila ng 3-1 pero that time, di na sila pinalusot ng Lakers. Pero nalaglag man sila nung taon na yon, doon magsimulang magbago ang tingin ng buong NBA kay Jamal Murray. Mula sa isang underrated scorer sa regular season, naging isa siyang player na kilala bilang playoff killer. At dito rin tuluyang nabuo ang isa sa pinakadelikadong tandem sa liga, ang duo nila Jamal Murray at Nikola Jokic. Pero matapos ang breakout performances niya sa 2020 NBA playoffs, inasahan ng marami na lalo pang aangat ang laro ni Jamal sa mga susunod na season. Pero noong April 12, 2021 sa isang regular season game laban sa Golden State Warriors, napunit ang kanyang ACL sa kaliwang tuhod. Isa sa pinakaseryosong injury para sa isang basketball player. Dahil dito, natapos agad ang kanyang season at kinailangan niyang sumailalim sa operasyon. 18 months siyang hindi nakapaglaro. Pero sa isa at kalahating season na hindi siya nakapaglaro, dinala pa din ni Nikola Jokic sa playoffs ang Nuggets pero ramdam ang kawalan ng isang Jamal Murray. Sa history, madaming players ang hindi na nakakabalik sa dating form after ng torn ACL injury. Pero si Jamal, pagbalik ng 2022 to 2023 season, unti-unti niyang naibalik ang kanyang scoring, confidence at chemistry kasama si Jokic. At pinatunayan ni Jamal na siya ang missing piece para sa isang kampyonato. At sa taon na yon, dinomina nila ang playoffs, binawian ng Lakers sa conference finals at tinalo ang Miami Heat para makuha ang kauna-unahang kampyonato ng prangkisa. Nag-average si Jamal noon sa buong playoffs ng 26 points per game. So, mula sa pagiging underrated guard, malubhang ACL injury hanggang sa pagiging isa sa pangunahing dahilan ng kanilang titulo. Isa na namang kahanga-hangang comeback story na bihirang makita sa NBA. Hanggang ngayon, sa kabila ng pagsulpot ng iba't ibang super team sa liga, pag-angat ng mga bata at bagong superstars, nananatiling threat ang tandem nila Jokic at Murray kasama ng kanilang mga solid role players. Sa mahigpit na kompetensya sa Western Conference, isa pa din ang Denver Nuggets sa dapat paghandaan at lampasan kung gusto ng ibang team maabot ang NBA Finals. Ikaw, ano ang pinakamatatandaan mo kay Jamal Murray? Ikaw naman ang magkwento sa comment. Pa-like and share na din ang video at baka naman, pakisubscribe na din ang ating channel para sa mga susunod pang NBA Kwentuhan.